Today, I would like to share some of the budget reforms that I would like to propose as chairperson of the Committee on Appropriations, particularly for the upcoming 2026, the upcoming deliberations for the 2026 budget. We in the Committee on Appropriations fully support the push of President Ferdinand Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez towards increased transparency and public participation in the budget process. Nadidinig po natin ang panawagan ng ating mga kababayan na mas maging bukas ang proseso at magkaroon ang ating mga kababayan ng mas malakas na boses sa pagbuo ng budget. Bilang chairperson ng Committee on Appropriations, magpapanukala po ako ng mga reforma kay Speaker Martin Romualdez at sa ating pong mga kasamahan sa Kongreso patungkol po sa proseso ng pagbuo ng budget. Layon po nating buksan ang tabing sa usaping budget. Papandudayan po natin sa ating mga kababayan na wala pong itinatago ang inyong Kongreso pagdating sa budget. Sa pamamagitan ng mga reformang ito, gusto po nating ipakita sa publiko na wala po sila dapat ipangamba pagdating sa proseso ng pagbuo ng inyong budget. Ang una pong reforma na ating nais ipanukala is that we will abolish the practice of forming a small committee to deliberate on institutional amendments. Para lang po sa konteksto, navigating proposed amendments in the budget process for the House is always very complicated. There are many departments, many agencies who advocate for changes to their budget, but at the same time, we have to navigate through 317 congressmen, each representing for their particular districts. So generally po, historically, the process of processing and deliberating on proposed amendments has always been very complicated on the part of the House. How do we address that? For this upcoming budget deliberations, I would like to propose the creation of a subcommittee on budget amendments review, which will be formed within the Committee on Appropriations. This subcommittee will be tasked with facilitating and deliberating on proposed amendments submitted by agencies and our colleagues in the House. This subcommittee will be formed at the beginning, manifested at the organizational meeting of the Committee on Appropriations. It will be comprised of the following: a senior vice chairperson or a vice chairperson of APRO to lead or to manage the committee all throughout, a member nominated by each political party and the party list coalition, members nominated by the minority. So this ensures proper representation for all members and also ensures exhaustive deliberations as all the viewpoints are heard. So yun po, makikita po natin na marami pong mga miyembro ng mayorya na nominado po ng kanya-kanyang mga partido. At meron din po na mga miyembro ng mga minority na nominated din po ng minority. So, yun po, hindi lang minority leader ang kabilang dito, kundi pwede silang mag-nominate ng ilang miyembro ng minorya. So, talaga pong makikita natin, magiging exhaustive, paminsan aabot siguro sa punto na magiging mainit yung talakayan at deliberasyon patungkol po sa mga amendments. Pero yun po yung gusto natin, magkaroon ng masusi na deliberasyon sa lahat ng aspeto ng budget. The subcommittee will run parallel to the budget deliberations of the Committee on Appropriations. They will continually receive proposed amendments and deliberate on these, meaning all throughout the months of late August, September, and October. So ito pong mga magde-deliberate ng amendments ay hindi na lang po katulad ng dating small committee kung saan ang mga miyembro po ay ine-elect pagkatapos po ma-approve ng budget sa ikalawang pagbasa. Ngayon po, iba na. Sa simula pa lang po ng budget process, pagkatanggap namin ng NEP, o di kaya pag nagsimula tayo sa Mother Committee hearings, pag nagsimula po yung DBCC at lahat po ng mga deliberasyon sa komite at all throughout po the process when we deliberate in the plenary, nandyan po, tumatakbo po yung subcommittee
on budget amendments review. Kaya po tuloy-tuloy yan, yung mga deliberasyon. At yung mga deliberasyon po, ang importante dito, bukas sa publiko ang mga deliberasyon. Aayusin pa po namin yung guidelines. Siguro po every week or every 2 weeks, magkakaroon po ng deliberasyon itong subcommittee na ito. Pero magiging bukas po sa publiko lahat ng mga deliberasyon. Ibig sabihin, nakikita ng ating mga kababayan ano yung mga pinapanukala ng mga amendments, ano yung deliberasyon, at higit sa lahat, ano yung mga aaprubahan at ipapasok sa ating panukalang budget. Sa pamamagitan ng mga deliberasyon na magiging bukas sa publiko, makikita ang mga ipinapanukala, ang masusing deliberasyon at alam ng publiko kung alin sa mga panukala ang tatanggapin at ipapasok sa ating budget. Yun po yung ating unang malaking reforma na nais po nating ipanukala. Yun po ay yung pag-abolish nitong tinatawag na small committee, at ngayon po magkakaroon na po tayo ng tuloy-tuloy at bukas sa publiko na subcommittee on budget amendments review. Yung ating pong ikalawang panukala ay ang pagbubukas ng bicameral conference committee proceedings sa publiko. Ito po ay, this is in conjunction with the pronouncements of President Ferdinand Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez in their call to open the BICAM hearings to the public. The BICAM shouldn't be the curtain call of transparency. Rather, it should be its final act. So, through opening the BICAM, the public will see how the final budget figures are decided on. Not just decided on, but heavily deliberated. Our third reform po is enabling civil society organizations to serve as budget watchdogs. Ang budget ay pera ng mga Pilipino. Karapatan ng ating mga kababayan na magkaroon ng boses sa kung papaano inilalaan ang bawat piso at malaman kung saan po ito napupunta. How do we operationalize this? We will allot several days for a people's budget review before the start or during the committee deliberations of the Committee on Appropriations. Here, during the people's budget review, people's organizations can ask questions about the NEP, and not just ask questions, but actually suggest and tell us what their thoughts are with regards to the NEP. So bukas po ito sa publiko. At ito po ay, dito po kaya nandito po ang ating kasama, ang chairperson po ng Committee on Higher and Technical Education, Congressman Jude Asidre. Dahil ito po ay naayon doon po sa House Resolution number 94 na kanilang inihain, wherein it is a resolution institutionalizing the active participation of bona fide people's organizations as official non-voting observers in the public hearings of the Committee on Appropriations on the Budget. So ito po talaga yung gusto nating gawin itong people's budget, kung saan malakas po ang boses ng bawat Pilipino sa pagbuo ng budget. Ito po yung tatlong pinakamalalaking reforma na ating pong ipapanukala sa ating mahal na speaker at sa ating pong mga kasamahan sa Kongreso bilang chairperson ng Committee on Appropriations. Ang mga panukalang ito po ay hindi lang po ito patungkol sa optics. This isn't about optics, it's about outcomes. These changes aren't just procedural. They are political, moral, and constitutional commitments to restore the Filipino people's faith in how public funds are handled. Wala na pong tagong komite. Lahat ng deliberasyon ay isa sa publiko na po natin. Tatanggalin na natin lahat ng kortina para maalis na ang mga pangamba ng ating mga kababayan. From now on, the people will witness the process in real time because this is their budget. Sisiguraduhin po natin na walang may iwang bato na hindi binabaliktad sa pagsusuri ng ating panukalang budget. We will leave no stone unturned. Sisiguraduhin po natin na ang budget ay tumutugon sa totoong pangangailangan ng ating mga kababayan. We are bringing the people back to the center of the budget process where they rightfully belong. We will make sure that the budget will secure our country's economic future for generations to come. Maraming salamat po.
Thank you, ma'am. Chairman Jude. Magandang hapon po sa lahat. Nandito po kami para una sa lahat magpasalamat sa ating butihing chairperson ng House Committee on Appropriations sa kanyang pagsuporta sa resolusyon na ating ipinopose, yung ating ifinail na resolution number 94. Ito po yung pagpapahintulot na magkaroon ho ng mga civil society at non-government organization representatives na sisilbing mga observers sa mga public hearings ng Committee on Appropriations ng ukol sa General Appropriations Bill. Ito po'y mahalagang hakbang upang hindi lang maipakita na bukas ang pamamaraan ng pagpapanday ng ating pambansang budget, kundi para rin maipakitang tapat tayo sa ating sinumpaang tungkulin na siguraduhin na ang ating budget ay hindi lamang isang dokumentong spreadsheet, but ito po'y isang plataforma para maipalapit ang gobyerno sa tao at maibigay po yung angkop na serbisyo at programa sa kanila. At hindi lang ho, dahil po ay maririnig natin ang mga kinatawan ng mga NGOs at mga CSOs na sila po ay matagal nang nagtatrabaho sa kanilang mga sektor, masisigurado natin magkakaroon ng mga inputs para maging mas angkop, para maging sapat ang budget na ating ipapanukala nitong darating na 2026. So we'd like to thank Chairman Mika and of course the Speaker, all in full support of our President. Kasi alam naman ho natin, tayo po ay nakasuporta sa ating Pangulo at naniniwala nga po tayo na dapat itong mga hakbang na naipropose, ipinakukalang mga hakbang, magiging pagkakataon, hindi lang para manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso, kundi dahil ito po ang tamang bagay na dapat nating gawin. We're doing this not because, as Chairman Mika said, because of optics, but we're doing this because this is simply the right thing to do. Thank you, Chairperson Swansing and Chairman Asidre. We will take the first questions from Marian Enriquez of TV5. Good morning po. Good afternoon na po pala. No? First time hapon na. Kong Mika, before, sige, unahin ko na po muna yung tungkol sa small committee. Sinabi niyo po, alam ng publiko kung alin sa mga panukala, alin ang tatanggapin at ipapasok sa budget. Tatanggalin na natin lahat ng kurtina para maalis na lahat ng pangamba ng taong bayan. Nakasanayan po natin every budget year na sinicertify as urgent po ng Pangulo itong panukalang budget. So from second, ipapasa agad sa third reading. So ngayon ba, can we say na yung ipapasa po natin sa second, maririnig po natin isa-isa lahat po ng individual amendments, hindi na po natin mamadaliin itong pagpasa ng budget? So as of now, we are still awaiting if there would be a certification by the President to certify the GAB as urgent. Pero sa kasalukuyan po, sa ating panukala ay magiging hiwalay po yung pagpasa ng second and third reading. Kung ang ideal po na situation ay pagdating po sa bago magsara yung sesyon ng Oktubre ay atin na pong ipapasa sa ikalawang pagbasa. Second reading po yun. At ideally, yung third reading po ay kapag nag-resume na yung sesyon pagdating ng Nobyembre. So yun po, sa kasalukuyan nating panukala, yun po yung ating kasama sa legislative calendar na ating pinapanukala na ang second reading po at third reading ay magkahiwalay po. Opo, kasi dati nga po, before pa October, pasado na lumusot na kumbaga sa Kamara at nasa Senado na po yung budget. So we're saying, ma'am, maririnig po namin ng taong bayan, ng publiko, isa-isa po yung amendments like what I said, and even, na-raise na rin po ito ni Kong Toby Chanco, kung ano po yung ipapasa sa second reading, yun po talaga yung makikita, kumbaga, ng taong bayan. Yung, in terms of being able to enumerate every single amendment, siguro po, hindi namin iyon makukommit at this point. Kasi paminsan po 1,000 line items po yon na isa-isa. Kung napapanood po natin yung mga deliberasyon natin sa ibang mga bill, sa ibang mga panukala, pag nag-i-introduce po ng amendments, usually ini-introduce siya every single line item. Usually po, sometimes because of some institutional amendments, institutional, meaning hindi po yun parochial. Hindi po patungkol sa infrastructure, hindi po patungkol sa flood control. Yung institutional amendments po, yun po yung
patungkol sa social services, patungkol po sa military. So, yun po, ipinapasok po yun ng mga ahensya kasi paminsan kinakailangan talaga. Paminsan po, marami talaga yung mga institutional amendments na yun. So, as of now, hindi pa po natin alam kung gaano karami yun. So, hindi po namin makocommit on the part of in terms of ano po siguro, procedural. Paminsan siguro masyado marami kung libo-libo na line items yung ating babasahin sa floor. But one way or another po, we will make sure that the public is aware of what line items are there as approved amendments and what will go into the third reading. Hindi ko po alam as of now kung babasahin natin sa plenaryo isa-isa or will make a document publicly available in some other form. Pero we will make sure that the public knows what's there. Alin po yung mga amendment na pinanukala at alin po yung mga aprubahan. Ma'am, last na lang from my end. Last year po, kung maalala po ninyo, medyo naging controversial yung mga blanks po doon sa bicameral report na inaprubahan po ng BICAM Committee and ipinasa po natin dito sa Kamara on third and final reading. So, nagkaroon pa ng, controversy nga tungkol po doon. Paano po natin masisiguro na ngayon na yung ipapasa po ng BICAM, wala na pong mga blanco items? Okay. So, pagdating po dyan, it's really making sure on both parts of the House and the Senate na talagang titignan po talaga, masusi na titignan every single line item before po maipasa. So, narinig naman po natin kaninang umaga, nagsalita na din po ang aking counterpart sa Senado, ang ating chairperson on the Committee on Finance, na talagang pareho po tayo, naka-align po tayo na we will advocate for transparency and open and thorough deliberation. So sana po, dahil po talagang matindi na yung thrust from both houses na talagang sisiguraduhin natin na talagang masusi yung deliberasyon. Hindi na po magkakaroon ng ganito. Siguro po a comment lang on the certification kasi we understand that the bill, the GAB is very, very important. We also understand the expediency of it, why the President would call on it as certified as urgent kung kinakailangan. So if in case po i-certify po ng ating Pangulo ito as urgent, we will adjust on the part of the House and still make sure na masusi pa din po yung deliberasyon. Hindi po natin mamadaliin. Kung kailangan hindi po kami matulog ng ilang linggo, gagawin po namin para lang po masigurado na yung budget po na ating ipapasa sa Kongreso ay naayon po sa pangangailangan ng taong bayan. Thank you very much po, Ma'am Marian. Congyud, would you like to add anything? Well, I think in that sense, mahirap naman natin pangunahan kung ano mangyayari talaga by that time. And we're supporting the call of the appropriations chairperson na bigyan ng kaukulang panahon at atensyon yung detalye ng mga inaaprubahan natin. Of course, the chairperson ng appropriation is in a better position to determine kung ano yung proseso. At the way I understand it, pinag-aaralan pa ngayon kasi nga bagong reforma po ito na ginagagawin ng Appropriations Committee. But rest assured, of course, that will not also compromise our commitment and our mandate to deliver the budget in a timely manner for approval by the end of the year. Thank you, Marian. Let's proceed with a question from Kenneth Basilio, Business World. Gandang hapon po. So yung first question ko po, when will the House receive the proposed budget from the executive and when will discussions start? Sige po. We may share po tentatively as we are still finalizing it. Ang estimate po is second week of August, around August, the week of August 13. Doon po ito turn over ang NEP sa Kongreso. In terms of the start of the actual deliberations, kasi po may mga intermediary processes pa po yan. So, ipiprepare pa po yung mismong GAB at ipa-file natin. Pero we target to start deliberations on the first week of September. Kung posible po, September 1, ay gagawin na po natin yung DBCC. So, yun po. Mabilis na po yung ating paggalaw. Pero, ang goal po natin ay magawa, habang pong hinihintay natin, yung pag-file ng mismong GAB ay gagawin na po natin yung initial
engagement natin, yung tinatawag natin na People's Budget Review. So may mga intermediate activities din po tayo bago po magsimula yung actual na deliberasyon sa September 1. Okay po, and the President last week said that he will veto a budget bill that does not align with the NEP po. Does his statement undermine the Congress's power of the purse? In my view, that's not the statement of the president does not undermine the power of the purse of the Congress. Kasi the president has very specific priorities in terms of what social services, what projects he would like to be prioritized during his administration. Yun lang naman po siguro yung alignment na hinihiling ng ating Pangulo, na sana po pagtuunan din ng pansin ng Kongreso, mabigyan ng kaukulang budget yung mga pinaka-importanting programa ng Administrasyong Marcos. So, yun po, I believe it's not undermining the House, but rather it's a guidance. Na parang please ensure that the administration's priority programs are taken care of. At nakita naman po natin na napakaganda po ng mga prioridad ng ating Pangulo. Nandiyan po syempre yung pag-aalaga ang focus po ng ating Pangulo ay human capital development. So ang ganda po niyan, at yun nga po sa ating budget ay sana ma-enable natin yung human capital development activity. So pagdating po sa education, pagdating po sa labor, pagdating sa health, yun po sana yung mabigyan natin ng prioridad. Yun naman po talaga yung binigyang diin na ating Pangulo noong SONA. Kaya syempre po sa parte din ng ating mga kasama, yun din po yung susuportahan natin. Kasi napakaganda naman po talaga. Human capital development is very important in ensuring our country's economic future for many, many generations. So it's worthwhile to invest in those ngayon pa lang po. Okay, and amid a deteriorating fiscal situation nga po, and the recommendations you've forwarded kanina, are budget tweaks more than likely on the table for this year po ba? Kasi parang in the previous years, the budget that was submitted by the executive was mostly retained. Are we expecting for that to change this year? Siguro po, at this point, we have yet to receive the NEP. Even the budget levels, we have not seen for each of the different agencies. So we can't do, usually po, like we do a trend analysis po, diba, what it was in the previous years and how it is now, ano yung proposal. So perhaps in terms of the tweaks, if I heard that correctly po, Mr. Kenneth, I'm not able to comment on that yet as we have yet to receive the NEP. So, doon po natin pagkakita natin na NEP kung gaano po kalayo yung mga proposal ng kasalukuyang ng para po sa budget year 2026 kumpara po sa kasalukuyan natin na nakapaloob sa GAA. So, we can discuss that further once we have the NEP. We'll have a better idea po. Thank you. Okay na po. Thank you, Kenneth. We now recognize Mel Alice Moras from PTB4. Hi, good afternoon po. Ma'am, since first time lang po nating humarap ngayon din, tanong ko lang po, bakit po kayo yung napili? Congratulations, and bakit po kayo yung napili bilang House Appropriations Committee Chair? Siguro po medyo mahirap sagutin yung tanong kung bakit ako po yung napili. Pero siguro po na sana po nakita po ng ating mga kasamahan kung gaano po tayo kasipag magtrabaho. Nakita naman po natin, nung nakadaang kongreso po, ako ay Senior Vice Chairperson ng Committee on Ways and Means. At siguro po nung mga panahon na yun, hindi na rin natin mabibilang ilang oras po ako nakatayo sa plenaryo ng kongreso para po makipagdebate sa ating mga kasamahan. Lalo na po yung mga batikan na talagang, for example po, ang ating pinakamamahal na Congressman Edsel Lagman, talagang 3 araw, 5 araw po yata kami nakatayo sa plenaryo ng kongreso para makapagdebate. Nakita din po siguro na ating mga kasamahan kung papaano po natin ipaglaban yung mga prioridad na panukalang batas natin. Talaga pong tinitindigan po natin yan. Siguro po in terms of background, masasabi ko po na ako ay isang numbers nerd. Siguro po yun din yung nakita nila. Na kapag
nagpe-present po tayo, talagang sinuscrutinize natin yung mga numero. And I think that's a very important characteristic of an appropriations chair. It's really being able to scrutinize numbers and make sense of the numbers and trends. So siguro yun din po yung nakita nila. Nakita din po siguro nila, ang dami kong assumptions kung ano yung nakita nila. Pero siguro po, yung atin din pong background, I was a management consultant in the past, so yun din po talaga yung trabaho ko noon, talagang mag-scrutinize ng trends, gumagawa po ako ng business cases. So yun po kasi talaga yung exercise pag tumingin sa budget. Ako din po ay nakapagtapos ng Master in Public Policy sa Harvard at ako din po ay nagturo ng Public Finance sa Harvard. So yun po, nasa linya din po yun. And graduate din po ako ng Management Engineering sa Ateneo. So ganun din po yung training nun, pag-scrutinize din po ng numbers. So, siguro po, hindi ko po diretso masasagot, Ma'am Mela, kung bakit po tayo napili na ating mga kasamahan, pero napakalaki po ng pasasalamat ko na napagkatiwalaan po tayo sa napakamahalagang posisyon. At talaga pong papahalagahan ko po yung tiwala ng ating mga kasamahan at lalong-lalo na po yung tiwala ng ating mga kababayan. Sisiguraduhin po natin na ang ating pong budget para po sa taong 2026 at sa mga susunod na taon ay talaga pong naaayon sa pangangailangan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Opo. And both for Kong Jude and Kong Mika, kasi as of now po, may ongoing initial deliberation sa House Committee on Public Accounts kasama ng DPWH regarding sa flood control projects. And initially, ang una nilang na-discuss nga yung budget for them and yung mga nagastos na, yung allocation. Para sa inyo po, bago yung budget season talaga, bakit mahalaga na ma-discuss din muna yung mga action ng DPWH bago sila mabigyan ng panibagong budget for 2026 po? At gaano kahalaga itong ginagawa ng House ngayon since yun nga kayo, Kong Mika, nasa appropriations na kayo ngayon. And si Kong Jude, may mga statements din po tayo na about dito nga sa budget. Para po sa akin, napakahalaga na makita po natin itong mga bagay na ito bago po natin pagdesisyonan kung magkano o gaano kalaking pondo ang muli nating ipagkakatiwala sa DPWH. Napakamahalagang parte po ng budget cycle ay yung accountability component. Bago po tayo magdesisyon kung magkano po ang ipagkakatiwala sa isang ahensya sa susunod na taon, nagsasagawa po tayo ng performance review sa mga ahensya. Tinitignan po natin yung utilization ng mga pondo, yung quality ng mga projects na nade-deliver. And as you would know po, there have been instances in the past wherein an agency's budget was significantly reduced because it was substantially underutilized. On the same thread po, if we see that there was a particular program that is deemed ineffective, pwede po natin yung kaltasan o tanggalin sa susunod na budget cycle. So I think that's what we're trying to do here in terms of looking at the flood control projects that have been implemented by the Department of Public Works and Highways for 2025 and the previous years. It's really to ensure that whatever amount we're going to entrust to them in the year 2026 is commensurate to their performance and the needs of the agency. Kung maalala natin nung Tuesday or Wednesday ba, na nag-speech po ang ating Speaker Martin Romualdez, isa po sa niraise niya na posibleng gawin ng Kamara nga ito yung 20th Congress, yung pag-institutionalize nung review, nung performance review ng ating mga national government agencies. Malaking bagay po ito kasi sa proseso ng budget, madalas po kami po ay nakatuon dun sa numero. Pero madalas na kakaligtaan din namin yung outcomes-based assessment tungkol whether yung mga programa na pinapanukala o ina-implement tumutugon talaga sa pangangailangan ng ating mga kababayan. At I think itong ginagawang deliberation sa public accounts ay isang pamamaraan kung saan maintindihan natin hindi lang yung taong bayan, lalong-lalo na kami na mga representante sa Kongreso, kung paano ginagamit, hindi lang kung paano ginagamit ng mga agency yung perang o budget na ibinigay sa kanila,
Kung hindi, whether yung outcomes na sila mismo ang nag-set, natupad ba o na-realize ba natin? Mahalaga po yun kasi sabi nga ni Kong Mika, kung kulang, dagdagan. Kung hindi naman nagamit ng maayos, alamin. So I think that's part of that completes the entire budget cycle, no? Para every year, kahit tayo magdadagdag o magmo-modify, ito yung hindi lang nakatuon sa mga indicators na nasa parte ng mga agencies, kundi ito po'y nakatuon din at ito po'y responsive din sa totoong pangangailangan ng ating mga kababayan, especially for critical sectors like agriculture, food, healthcare, education, at iba pang mga basic na mga pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Siguro po, idagdag ko lang, Ma'am Mela, isa po sigurong mahalagang bagay dyan ay bilang sa parte namin sa Kongreso, kailangan natin siguraduhin na napupunta sa pinaka-pangangailangan na ating mga kababayan yung pondo. So halimbawa, makita po natin dito sa investigasyon ng public accounts na hindi naman ganon hindi tama o hindi mainam yung pagkaka-implement nung mga pondo na ipinagkatiwala under the flood control program, at least mababatak natin yon at mailalagay natin sa mas mahalagang mga proyekto. Tulad ng binanggit ni Kong Jude, mapunta po sa agrikultura, sa edukasyon o sa kalusugan. Kaya it's really very important for us to know that so we can pull and allocate resources accordingly po. Opo, and panghuli na lamang po from my end, sorry kasi ngayon lang po, formally in-announce na naghain na ng motion for reconsideration yung Kamara hinggil nga dun sa naging desisyon ng Korte Suprema on impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Since parehas po tayong lumagda dun sa impeachment complaint doon, baka may any comments po kayo or panawagan either sa SC or sa Senate? Well, with regards to the impeachment, kami po'y umaasa na pakikinggan ang motion for reconsideration na ihinain ng House. Although, alam naman ho natin ang posisyon that we have, na pinanindigan natin, nananatili din naman, sabi nga ni Speaker, ang ating kausa na our cost for accountability does not stop and cannot be drowned by all these technicalities. Nonetheless, we believe that at the very least, this matter deserves the discussion for us to be able to present all sides of the story, especially in the case of the Supreme Court, na sana kahit naman siguro oral arguments ay mapagbigyan ang mga respondents, ang mga parties sa kaso na nandun po sa Supreme Court sa ngayon. And we're hopeful that when all people have heard, especially our justices have heard also what the House will have to say, they will, ayoko nang paunahin ng mga justices natin, pero sana'y maging bukas ang kanilang isipan sa kung ano ang mas makakabuti sa ating bayan. Thank you, Mela. Let's hear the next question from Lenes Capanti of GMA Online. Good afternoon po. Sorry. Congratulations po. I believe you are the youngest, I think, to chair and first woman to chair the House Committee on Appropriations. On your reforms lang po, ma'am, yung sa subcommittee on budget amendments review, for this proceeding, will there be a voting among at that level kung ano ang amendment na ikikerry? Doon ba sa subcommittee ang voting sa committee level or doon sa appropriations committee pa rin? Parang can you just walk us through that? Kasi parallel So, may voting sa committee level. So, anong mangyayari? Paano mare-resolve yung mga pinut forward doon sa subcommittee? Thank you.
Thank you po. In terms of that, usually within a committee, ganun po yung procedure natin. So if you have, for example, a technical working group or a subcommittee, meron pong botohan within the subcommittee and then it gets elevated into the mother committee. So yun po yung tinitignan natin sa kasalukuyan na magkakaroon po ng ganun din na mechanism. Pero sa kasalukuyan po siguro, since we're still yet to do our organizational meeting for the Committee on Appropriations, mag-elect pa lang po tayo actually ng mga vice chairs ngayon linggo. Siguro po yung mga nuances na ganyan, ma'am, if I may get back to you on that po once we've done the organizational meeting for the Committee on Appropriations. Pero generally po, yes, that's what we're looking at. May botohan in the subcommittee level and then may elevate siya into the mother committee, which is the Committee on Appropriations. Second question, ma'am. Kasi much has been said about, hindi lang naman ngayong Congress to, every budget deliberations, yung congressional insertions, it is usually maligned fairly, sometimes unfairly. So, how do you address this allegations that pag pinut forward ng congressman, ano lang yon, pansarili lang yon, na magbe-benefit siya doon? Kasi usually ganun, every budget process, laging may ganong criticism sa House and also sa Senate. So, how do you address that, kumbaga, apprehension or doubt sa sincerity ng House and the Senate on the part of yung public? Yes. Thank you po. Siguro on that part, based on our experience na rin bilang congressman, dapat po kasi kami yung representative ng mga kadistrito namin. So, naiintindihan ko naman po kung paminsan yung ating mga kadistrito ay mga kasama sa Kongreso, napakahaba ng listahan nila ng mga pangangailangan nila para sa kanilang kanya-kanyang mga distrito. Yun naman, naiintindihan ko, halimbawa po may nabuwag na tulay ng baha o di kaya may flood control na kailangan talaga dahil nabutas na yung dike, yung man-made dike doon sa kanilang lugar. Naiintindihan ko naman po na kung bakit po susubukan ng isang kinatawan na hingiin yun, na makakuha ng pondo para doon. But on the part of the House, given the limited fiscal space, usually po what we tend to look at are institutional amendments. So hindi siya parochial. Siguro po there's a big distinction between institutional amendments and parochial amendments. Parochial amendments po pertain to the needs of a particular locality. So doon po pumapasok yung infrastructure, doon po pumapasok yung mga pangangailangan na district-specific needs. Usually po, on the part of Congress, what we prioritize are institutional amendments. So yun po, usually nag-emanate po yun from the agencies themselves. Yun po usually yung tinitignan natin. Pero syempre, pinapakinggan din naman po natin yung mga pangangailangan ng ating mga kasamahan. How do we safeguard against those kinds of insertions? Ngayon po, tulad po na sinabi natin, yung deliberasyon ng Subcommittee on Budget Amendments Review ay isa sa publiko na po natin. So, kung live streaman po yan or kung gusto na meron talaga mag-sit-in doon sa mismong komite, maridinig lahat ng mga ipinanukala, lahat ng mga amendments na i-deliberate po. Tapos makikita din yung deliberasyon. At panghuli, makikita din kung ano yung mga inaprubahan na mga amendments. So siguro po dahil transparent at open na po yung procedure natin for deliberating on these amendments or proposed amendments, mas maiiwasan na po talaga natin yung pagkakaroon nitong mga insertions na naiintindihan naman namin na yun yung pinagmumula ng pangamba ng ating mga kababayan. If I may add, I think ang paniwala ko, itong mga agam-agang tungkol sa insertion ay nangyayari dahil hindi lubos na nauunawaan, hindi lang ho ng publiko, pero ng marami pong Pilipino, ang buong proseso ng budget. Kami pong mga kinatawan,
ay may tungkulin naman din po na usisain ang budget at hindi lang ho yun, iparating din ang mga pangangailangan ng aming mga constituents. Kasama po yun. Yan po ang rason bakit Kongreso ang naatasan ng saligang batas para magbalangkas ng budget. Kasi yun po ay hindi dahil eksperto kami sa ekonomiya, hindi po yun dahil magaling kami sa numero, kundi dahil kami po ay halal na kinatawan ng mga tao. Pero sa pagdaan ng panahon, medyo hindi natin masyadong na ilatag yun ng maayos. Kaya't napag-iisipan na tuwing merong proyektong isasangguni ang isang kongresista, yun nga, iba ang pananaw ng maraming nating kababayan. Gusto nating baguhin yon. Kaya itong mga reforma na sinumulan ng ating chairperson at yung minungkahi namin sa ating resolusyon na final natin last week, ito po'y pamamaraan para maging bukas ang buong proseso sa pagnanais na mas maunawaan ng lubos ng ating mga kababayan at hindi lang po yun, kahit yung mga sectoral experts na kung saan manggagaling ang ating mga NGO at CSO observers, makita nila, hindi lang kasi, ang budget kasi hindi lang ito spreadsheet, hindi ito Excel file kung saan kailangan balanse sa lahat. Ito po'y isang pamamaraan na magsasabi kung saan patutungo ang ating pamumuno ng ating administrasyon sa susunod na taon. Kaya nga po buo ang ating suporta nung sinabi ng Presidente ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat as much as possible faithful tayo sa NEP. Hindi ibig sabihin na we-waive na namin ang aming panunungkulan, ngunit may pakita na nakikiisa tayo sa mga gustong makamit na mga goals, targets, at priorities ng ating administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. At sa prosesong iyon, pag napakita po natin, makikita din ng civil society, makikita ng ating mga observers kung paano ito'y tumutugon sa pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. What we want is that, especially as we proposed the resolution and the inclusion of observers into the national budget, is that the budget process does not only become a technical deliberation, but also a national conversation on what particular direction we want our country to be, so that the least, those who need most of government help, will find themselves at the forefront of our nation's priority. Last na lang po on my part kasi yung budget deliberations last year, memorable masyado. Dahil may mga instances na may aggression sa appropriations chair. You've seen na may motion pa to unseat Congresswoman Stella Kimbo, who is also very competent for the post, just like you are. Pero may mga moves na yan nga. The Vice President moved to oust her during the budget deliberations. Ma'am, in your case, how do you intend to deal with such aggression if it happens? Kasi pwede rin namang galing yun sa colleagues nyo. May nangyari din ganun with Congressman Rodante Marcoleta during the budget deliberations. Pwedeng galing sa colleagues nyo, pwede rin galing sa resource persons na as high ranking as the Vice President. So how do you intend to deal with those situations going forward? Siguro po, bilang politiko, nasanay na din po kami na hindi lang naman, di ba, sa lahat ng aspeto, meron at meron po talagang magiging ingay. Di ba? But what I believe on my part is that it's really important to keep my head down and focus on getting the budget passed on time and a good budget passed. In terms of dealing with detractors or possible aggression, sanay po tayo dyan. I always believe in the power of diplomacy. We'll try to go through the diplomatic route. Hindi dapat sinasagot ng aggression ang aggression. Yun po ang paniniwala ko. So, as much as possible as APRO Chair, if we can strike a consensus, I will try to target or aim for that. I'll always go through the diplomatic route.
if possible. Always, di ba po, at the end of the day, magkakasama po kami sa Kongreso. At hindi po maganda na pumasok sa trabaho araw-araw nang meron kang kaaway, pero alam naman po natin hindi maiiwasan yon. But as APRO Chair, what I will try to do is always exercise diplomacy first. And then, yun na po, as much as possible, hindi ko susubukan na sagutin ang aggression. Kasi alam naman po natin kung ano yung pwedeng mangyari. Lalaki lang po ng lalaki yung gulo at yung sunog kung ganun po yung ating approach. Pero kung susubukan po natin yung gentler touch, softer touch, diplomatic route, hopefully po we can get to a consensus po. Thank you. Sorry. Thank you, Linesca. Earl Tobias from IBC 13 is now recognized. Good afternoon po, Kongs. First, for Chair, Appropriations Chair, Mika Swansing. Kung given yung tanong ni Ate Lianesca, follow-up lang din po. Would you so wish na or humbly appeal to our cabinet secretaries now to personally be present during the committee deliberations and as well as the plenary debates, given the history that happened last year, and also given the mandate from the President na lahat ng hindi aligned with the 2026 NEP ay babalik niya even with reenacted budget? Thank you very much. Yes, we will try to be a little bit strict. I don't want to see the word strict, but we will impose that on a much more stricter manner. More na nga, stricter pa, di ba? So we will try to implement that in a stricter manner this Congress. So it's very important for the Secretary to be there. We've been part of committee deliberations wherein only the USECs or the ASECs are there, the Secretary isn't there. And paminsan pag meron pong contentious na tanong or kung meron pong importanteng decision point, wala pong, laging ang sagot lang, we will defer to our principal, we will get back to you on this. Which is something we can't afford at this point in time because one, we have a very tight timeline for the budget, and two, siguro, the same way na tinatanggal namin yung tabing, tinatanggal namin yung cortina on the part of the House, that should be the same na we expect from our colleagues in the executive. So, yun po, we'll be more strict on that, we'll request the secretaries to be there in both the Mother Committee deliberations, on the Committee on Appropriations, and more so in the plenary. Generally po, the practice is if the secretary is not there, we defer the budget or the deliberation on a budget. We will try to implement that in a stricter manner this Congress. Usually the action is we defer the hearing of the budget. Babalik sila ng babalik in the following days. Paminsan, kung aabutan na sila ng dulo, sorry na lang sila. They no longer have the ability to defend their budget. So yes, it really is in the best interest of both the Congress and the executive, more so for the secretary to be there during the budget deliberations. Thank you, ma'am. You mentioned the fiscal discipline kasabay nung pagtatanggal ng tabing sa mga committee hearings for the budget process. But the President also mentioned a lot of priority projects for 2026. Personally, ma'am, how would you make sure to handle specifically kapag time na ng mga department na yun na humarap sa committee deliberations, ma'am? Yes, so given the limited fiscal space, that's the very important exercise that we'll do kasi it's really about the allocation and reallocation of resources. So dun po pumapasok yung ating deliberasyon. Tulad po ng binanggit ko at ni Kong Jude kanina, doon po pumapasok yung assessment natin ng performance ng mga ahensya nung nakaraang taon. Kung nakikita natin na may particular na mga programa na mukhang nasobrahan sa pondo para sa taong 2025, hugutin natin yon, ilipat natin sa mas mahalagang mga programa na binanggit na ating Pangulo, especially with regards to health, di ba? Sabi ni Pangulo, pagdating sa mga government hospitals, ang kanyang pangarap ay wala nang babayaran ang ating mga kababayan. So we need to funnel more resources towards that. Meron din po patungkol sa edukasyon, syempre.
yung mga needs na ating mga kabataan, especially classroom needs. So, yun po yung ating gagawin. Babalangkasin po natin yung budget. Titignan po natin aling mga ahensya, alin yung mga programa na pwede nating hugutan at saan natin kailangan ilipat para po mabigyan natin ng kaukulang pondo, yung pinaka-importante ng mga programa. And we're all in agreement what those are. Kalusugan, edukasyon, and yung tulong natin sa ating mga pinaka-nangangailangan na kababayan. Thank you, Kong Mika. Chair Jude, the President also mentioned, given enough weight doon po sa education na sector, as the chair of the Higher Education Committee, sir, ano po yung mga tututukan niyo unang-una sa pagsisimula ng mga public hearings niyo? Well, walang kaugnayan sa budget, no? So we will go through the reports of the EDCOM 2. Yan po ang magiging baseline natin kasi naging masusi po ang pag-aaral sa EDCOM. Kaya't kasama po doon ang babalik tanaw, ang review po ng charter ng CHED, ang charter ng TESDA, sa pagpapalakas ng ating mga SUC. Nandiyan din po ang priority natin for digital transformation ng ating higher education ecosystem. Isa po sa mga problema na nais natin tugunan itong pataas na attrition rate ng ating mga college students bagamat libre na ang higher education. So kasama din po doon ang pagpapalakas sana, isa po sa ating i-propose ang pagpapalakas ng ating student loan system. Para naman kahit yung mga mga estudyanteng nag-aaral sa private school, meron din silang makukuhang tulong, lalong-lalo na sa kanila, maliban sa scholarship. Especially for those coming from middle-class families na kaya naman na mag-aral sa private school pero for one reason or the other, kinakapos sa pambayad or kung anumang panggastos, meron silang malalapitan at madudulugan. Of course, nandyan po yung ating mga proposals for emphasis or for focus on lifelong learning. Meron na hong batas na inaantay na lang ho ang pirma ng ating Pangulo. Pero ang sunod din po ang micro-credentialing. Ito po yung lahat ating gagawin with the objective of ensuring that our higher educational system is actually responsive to the needs of the industry. Para hindi lang ho tayo nagbibilang kung ilan po ang graduate sa kolehiyo or sa TVET, pero nakikita din natin kung ilan po sa kanila ang nakakahanap ng trabaho, ilan po sa kanila ang nagko-contribute talaga sa kabuuang ekonomiya natin. Thank you. Last na lang follow-up. Kasi one of the real life problems or concerns ng mga college students na madalas nalalabas nila on even universities or outside events ay yung nabanggit nyo nga po yung employment is yung effectivity nung kanilang course or program. As the chair, would you see an urgent need for inquiry doon sa effectivity or may kailangan mabaguhin sa mga curriculum natin ngayon? Well, that issue has been thoroughly studied sa EDCOM, no? Meron ng set of recommendations of EDCOM, especially with market matching ng ating mga kurso. So, yan po, sa rationalization ng ating mga kurso, bigyan ho ng kaukulang prioridad yung mga kursong kinakailangan ho talaga ng ating industriya at magkakaroon ng may mas mataas na pagkakataon na makahanap ng trabaho. Susuportahan po natin ang mga panukalang batas na magpapatupad nito at yan po ay kabilang sa magiging priorities natin sa komite. Thank you, Earl. Gab Lalo from Philippine Daily Inquirer. Please proceed. Kung Mika, clarify ko lang yung sinabi niyo po kanina. September 1 po ang start ng committee discussions. Ang target po natin, DBCC, ay September 1. Ma'am, wouldn't that be a little late considering kasi tinitingnan ko yung records, yung mga stories ng mga nakaraang taon. Nung 2023, para 2022, for the 2023 NEP, August 26 nag-start yung first committee hearing. Nung para sa 2024 NEP, August 10. And then last year, for the 2025 NEP, August 5 po. Hindi po ba medyo late yung September 1? Iba po kasi talaga yung calendar natin sa tuwing una siya ng term.
So, ang pwede po natin i-compare ay ngayon, yung deliberation natin, and 2022. Kasi po, nakadepende po tayo kasi hindi pa nako-convene yung regular session ng Kongreso. Kaya medyo mas late po kumpara po sa mga nakaraang taon. Pero we assure that even if we start on September 1st po, meron na tayong mga preliminary activities na ginagawa bago po yung September 1. Tulad nga po nung ating People's Budget Review. Lahat po ng mga preparatory work ay ginagawa na po natin before September 1. So, as per our proposed calendar, kaya naman po. As usual lang po, marami lang pong mga gabi na hindi kami pwedeng matulog. Hindi lang gabi, ilang linggo. Ngayon nga po kausap ko yung ating secretariat sa APRO at mukhang 2 buwan po yata kami hindi matutulog. But we will get the budget done on time and we will make sure na magaling. Tumatawa po yung ate mo. Kayo din. So kasama ko kayo magpupuyat. Kaya po natin to. But we will get the budget passed on time po. And very strongly deliberated on. Yun po yung mahalaga. May mga simultaneous rin. Like parang, dati kasi may subcommittee na dito sa department, tas meron kasabay na isa pa. Meron Opo. din. Ang ating pong tinitignan, para po magawa natin yan, yung mga vice chairs po natin, sabay-sabay po yan. Simultaneous committee hearings sa iba't ibang mga ahensya. So, ganun pong paraan para po matapos natin. Ganun pa rin po, katulad po na nakaraan. Ma'am, another question from my end. Kanina po na-mention yung papaano kung hindi mag-appear yung cabinet secretary. Kasi ginawa na to last year ni VP Sara Duterte. And then hindi siya nagpakita dito. Pero sa Senate nagpakita siya. I mean, possible ba na magkaroon ng budget cuts yung mga ganong agency kung hindi ma-justify ng department head? Siguro po, we'll look at our internal rules of engagement, kung paano po natin, how we'll deal with our counterparts in the executive who will not appear. Perhaps I can get back to you on that po once we've discussed the internal rules of engagement. Thank you po. Thank you, Gab. Haji Kaamino from Brigada News. Good afternoon po, Kong Mika, Kong Jude. So, categorically lang, ma'am, although diplomatic, yung approach, stricter, pero ibig po sabihin po nun parang mas mabait po yung approach. Parang ganun. O mas kalmado, ganyan. Siguro po, mas kaya pong sagutin ni Kong Jude yan kasi mas kilala nila ako. Medyo nahihiya kasi ako na nasabihin, para i-describe yung sarili ko. Pero I'm known to be very, very firm, but I deliver it in a very calm manner. So siguro po ganun yon na smiling face daw, sabi ng iba, pero matinik daw pag kausap at nag-iisip. So siguro ganun po yung approach natin na we won't exercise aggression. We'll try to go through the diplomatic route, but we'll be strict and firm in terms of implementing our policies po. Ma'am, what about dun sa social services po? Kasi may mga nagwa-warn against parang budget cut ng, let's say for example sa 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino program. Tapos parang may, sa counterpart po ninyo, may gusto pa nga po na instead of 4Ps, na-scrap na daw po and livelihood capital na lang. Paano po yung magiging approach natin sa social services, especially sa 4Ps po na nagiging hot topic din lately? Opo. So we'll do an assessment po as to how many enrollees there are at the moment in the 4Ps program. I believe the budget in the previous years, meron po yung assumption as to how many enrollees there are. There have been graduates na of the program. So we have to do an assessment of each of the programs. Definitely, most especially po the utilization. Because that's something I'm getting in touch with some of the agencies about. I need to see the utilization rates of each of the different programs. Yung tinatawag po nating AIX, MAIP, 4Ps, TUPAD, yan po yung usual social services na tinitignan natin. So, I have yet to see the NEP. So, hindi ko po paalam kung tumaas ba o bumaba kumpara po sa ating kasalukuyang budget para sa taong 2025. Pero dun po siguro natin titignan. Base po sa proposed level sa NEP,
versus yung utilization. And siguro po yung projected needs for the year 2026. So siguro po, sir, if I may get back to you on that as well, once I get to see the NEP, dun po natin makikita kung ano po yung dapat natin gawin patungkol sa pagpondo sa social services. Hasta lang po. With all these reforms for transparency, do you expect your counterpart to do the same? Yes, I am very, very optimistic. I also heard the press conference of my counterpart, the Honorable Senator Win Gatchalian, and he's also very much advocating for transparency and openness and reform. So, napakaganda po kasi mahirap po yan pag unilateral lang yung thrust towards reform. So, I am very, very optimistic based on what I heard from the press conference of Senator Gatchalian that we will both be working together in instituting reforms in the budget process. Thank you very much po. Thank you, Haji. Ano more follow-up, Kenneth? With that, we now invite our guests to give their concluding statements. First, I'd like to congratulate our new chair ng Appropriations. First woman, no? First female and the youngest ever Appropriations Committee. It's a sign that our young leadership in the House is up and ready for new challenges. As I said kanina, I think with all these reforms that we are proposing, that we have proposed, no, the goal really is to make sure that the entire budget process is not just a technical deliberation but a national conversation. Ito po yung budget ng bayan, hindi po budget ng Kongreso, hindi po budget ng pamahalaan, budget ng bawat Pilipino. Nais po namin na sa budget ng ating bayan, may pakita hindi lang ang pangangailangan ng ilan, kundi ang pangailangan ng nakakarami. At dahil po doon, buo po ang aming suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po ang budget po ang magiging suporta sa kanyang mga panukalang proyekto at mga inisyatiba. Buo po ang ating suporta sa ating Speaker Martin Romualdez for taking all these reforms to heart. No? Hindi po naging madali para magkaroon ng consensus sa mga reformang pinapanukala. At of course, buo po din naming suporta sa ating chairperson na with her. Tinanong niyo kung bakit siya? Dahil si Nika Swansing magaling. Diba? Siya'y tapat at mahusay sa kanyang ginagawa. At buo po ang tiwala ng mababang kapulungan sa ating Appropriations Committee Chair. Maraming salamat po. Thank you, Chair Jude. Nahiya talaga ako. Ako talaga mag-describe sa sarili ko. So, that means a lot. Siguro po sa aking parte, ang aming pong masasabi sa aming mga kababayan, naririnig po namin ang kagustuhan na ating mga kababayan, ang kanilang panawagan para sa isang mas bukas, mas transparent, mas malakas na budget process at mas malakas na boses sa pagbuo po ng budget. Kasi at the end of the day, this is the people's budget. Galing po, ito pong ating pondo na ina-allocate sa iba't ibang mga programa, sa iba't ibang mga ahensya ay galing po sa buwis ng ating mga kababayan. So, as I said a while ago, we will return the public, our Filipino people, at the center of the budget process where they rightfully belong. And hopefully po, with the 3 reforms that I have put forth today, i-recap ko lang po, baka sa dami ng sinabi ko, nakalimutan na ninyo. Ito po ang tatlong mahahalagang reforma. Una po, yung pag-abolish natin sa tinatawag na small committee na siyang nagde-deliberate po sa ating mga amendments. So now, hopefully, with the institution or the introduction of a subcommittee for budget amendments review, we will be able to, 1, streamline and facilitate the proposals or the proposals for amendments, and at the same time po, mas maging panatag na po yung ating mga kababayan na hindi lang po kung ano-anong mga amendment o kung ano-anong mga panukala yung ating pong tinatanggap o ipinapasok sa budget. So sana po yung mga pangamba na ating mga kababayan patungkol po sa mga insertions ay atin na pong matatanggal sa pamamagitan po nitong pagtanggal natin sa konsepto ng small committee at pagpasok po ng subcommittee on budget amendments review. Yung ikalawa po nating reforma, syempre po yung pagbubukas ng bicameral conference committee proceeding sa publiko.
alam din po natin na isa yan sa mga binabantayan na ating mga kababayan. So yan po, tulad po na sinabi na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ang ating mahal na Speaker Martin Romualdez, suportado po ng Committee on Appropriations ang pagbubukas ng Bicameral Conference Committee proceedings. At panghuli po, yung ating ikatlong reforma, yung pagbibigay ng plataforma para po sa ating mga civil society organizations, sa mga people's organizations and non-government organizations na magbigay ng nilang mga suhestyon at magtanong patungkol sa budget. So, yan na po, as Kong Jude said, we want this to be a conversation. So, sana po sa pamamagitan ng tatlong reforma na ito ay mas maging panatag na po. Matanggal na po yung mga agam-agam na ating mga kababayan patungkol po sa budget process. Because that's what we really want to do. We want the FY 2026 budget and all the succeeding budgets to be a budget that is very responsive to the needs of the Filipino people. At yun lang naman po talaga yung ating pinakamahalagang balangkas dyan. Natutugunan po ba natin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan at napopondohan ba natin yung mga pinakamahalagang mga proyekto, yung mga adhikain, tulad po nung binanggit na ating mahal Pangulong Bongbong Marcos noong SONA, lalo na po patungkol sa human capital development, edukasyon, kalusugan, at kabuhayan. Kaya yun po, we will make sure, and I will personally give you my assurance as chairman of the Committee on Appropriations, that we will make sure that the budget for FY 2026 and the succeeding budgets are responsive to the needs of the Filipino. At magiging proud po yung ating mga kababayan na tawagin yon na budget namin yan. Yun lang po. Maraming salamat po sa oras na inyong inilaan ngayong araw. Thank you very much po. Thank you. Nueva Ecija, Representative Mika Sonsing, Chairperson of the House Committee on Appropriations, and Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chairman of the House Committee on Higher and Technical Education, for joining us today. To everyone, maraming salamat. Magandang tanghali po.